Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay sasagutin natin yung mga tanong nila tungkol sa mga katanungan tungkol sa GCash by GCash. Okay. Sana panoorin niyo ito hanggang dulo at para alam niyo yung mga dapat niyong malaman about GCash. So, paano nga ba gagamitin yung GCash by GCash? So, yung GCash guys, ay pwede niyo siyang gamitin pang grocery, sa mga supermarket like Robinsons o pambili ng gadgets sa mga malls para hindi kayo mapahiya na GCash yung pambayad nyo tapos wala naman yung kayong cash tapos nagpunta kayo doon. Mas maigi na itatanong nyo muna doon sa may counter or doon sa mga cashier na babayaran nyo kung nag-accept sila ng GCash. Ay nag-accept sila ng GCash sa GCash kasi yung iba hindi sila nag-a-accept. Ibang store, kailangan niyo pong tanungin muna kung nag-a-accept sila. Kasi kung hindi, mapapahiya talaga kayo. Tapos wala pala kayong cash, tapos inamin nyo lang hinakot. Yun po ang kailangan nyo malaman. Kailangan, nagtatanong muna po bago kayo hakot ng mga bibili nyo. Kasi pag napakarami, halimbawa grocery, tapos hinakot nyo na, tapos wala pala silang GCash doon, ay, mabayaran nyo ng cash, tapos wala pala kayong cash. Pangalawang tanong, dun sa mga nagtatanong kung pwede bang gamitin yung GCash pambayad ng bills, yes, pwede siyang gamitin sa ibang bills like telephone, mga ganon, mga ibang bills. Pero electric at water bills, hindi sila nag-a-accept ng GCash. Siya pwede pang bayad ng bills sa Shopee, hindi na siya pwede. So, ganun din po sa pag-order. Pag nag-order po tayo sa Shopee, tapos ang gagamitin natin ay GCash payment. Pag proceed na po kayo doon sa payment, ay hindi po siya napipindot yung, wala pong GCash na lumalabas doon. Kaya ang mababawas po yung payment nyo sa GCash wallet mismo. Ibig sabihin, hindi po siya tinatanggap na ng Shopee yung GCash ngayon. Last year, oo, siguro, pwede pa kasi dami nagsasabi na pwede daw i-convert yung GCash dati sa GCash. Pero ngayon wala na siya, tinanggal na siya sa payment option. Kaya wala nang hindi na po pwede bayad ang GCash sa Shopee. Yun. Ang apat na tanong at ito yung mga sagot sa mga nagtanong sa akin sa aking post dito, sa aking post na pwede ba daw, kapag magagamit natin siya pambili ng mga grocery, pambili ng gadget, o pambayad sa mga telephone bill, ganyan, pwede ba daw maging cash kasi si GCash. Kasi yung iba, syempre, kailangan ng cash, hindi naman nila kailangan ng gadget. So, minsan, gusto talaga nilang cash. Kaya, yung mga nagtatanong kung pwede ba daw maging cash, may paraan ba para maging cash yung GCash? Yes, meron naman po. Meron po, pero hindi lahat pwedeng ganon. Kasi pwede po siya i-cash out by GPO account. Kung alam niyo po yung GPO account, nandun po yung sa ating GCash account, pakita niyo po yung GPO, mag-register lang po kayo doon, at pag na-okay na yung register, ay pwede niyo na magamit yung GPO. Ang problema lang po doon sa GPO ay kailangan niyo po ng business permit, kailangan po ng picture sa paggawa ng GPO, kailangan po ng pictures na may tindahan po kayo. Yung parang ganun po siya, para katibayan na pwede po kayong mag-pera outlet. Kasi parang yun po yung GPO means po kasi doon po nagka-cash out, cash in po yung mga tao. Kaya po may GPO account. So, by ang GPO. Limang tanong kung pwede bang i-cash out sa ibang GPO account o pwede bang magpa-trade sa ibang may GPO account dahil wala kang GPO account na hindi ka makapag-trade. Pwede ba daw ipa-trade sa ibang may GPO account? Hindi po siya pwedeng ipag-trade kasi po nandun lang po yung sa option pag nagdagdag pondo ka sa may GPO account. Halimbawa, dadagdagan mo ng pondo yung GPO account mo, nakalagay po dun sa option is GCash. Pwede mong gamitin ang GCash pang dagdag pondo. So, kung sa ibang GPO account ay hindi po siya pwedeng gamitin o hindi po pwede magpa-trade sa ibang may GPO account. Kaya hindi po pwede. Number 6 na tanong, paano ba pwede bang gumawa ng GPO account kung wala ka namang tindahan? Kasi lalo na pag malaki yung kanilang GCash, tapos syempre kailangan nila ng pera, ay kumuha lang po ng business permit sa tindahan, tapos magpa-picture ka dyan sa mga tindahan ng kapitbahay mo, ay pwede po. Ganun po yung ginagawa ng iba para magkaroon ka ng GCash. Ganun lang naman yan, permit lang at saka picture ng tindahan na nandun ka sa tindahan, ay pwede ka ng magkaroon ng GCash. Yun lamang po, ay idea ko lamang po, pero depende po yan sa inyo. Kung meron kayong tindahan kahit maliit lang, sa tingin ko po ay ina-approve po yan. At may iba pang katanungan, kung paano pa maging pera yung inyong GCash. Sa iba po, pinapatrade po siya. Sa iba, pinapatrade siya. Mag-legit check lang po kayo kung
legit yung kinausap nyo o mukhang kayo nahinala, huwag kayo pong basta-basta magtitiwala kasi po, ano po siya, pera po yung pinag-uusapan at pangalan nyo po yung mas i-involve doon at kayo po ang magbabayad nun. Kaya huwag po kayong basta-basta magtitiwala sa mga trader, risky po yun, pero po merong trader talaga na legit, ay pwede naman po maging cash. Subukan nyo kung kailangan nyo talaga ng pera, pwede naman po. Pero risky po yun, ha? Hindi ko po sinasabi na, wala po akong kilalang trader, meron lang dun sa mga comment sa aking post, doon sa nauna kong post na ganito si ano, ganyan, nagtitrade. Pero bago nyo po kausapin yung tao, ay i-legit check nyo muna po, titignan nyo muna po bago po kayo magpa-trade, okay? Para wala po tayong, hindi po tayo mabindima at hindi po madadala natin yung kaya nga po tayo magpapakonvert ng cash dahil kailangan po natin ng pera. Pero kung magpapakonvert tayo ng cash at magiging problema lang po natin, ay huwag na lang po tayo magpa-cash. Ibang grocery na lang po yan, makakatulong sa araw-araw pangangailangan. Yun lang po at maraming salamat. Please like and subscribe to my channel and see you next time sa aking mga iba pang vlog like pag food vlog, ay anong tawag nito? Paggawa ng mga kung ano-ano at hindi lang dito sa tungkol sa G-Tips. Bye!